Magandang araw po sa ating lahat. Okay, bilang panimula po ng ating gawain, tayo pong lahat ay tumayo at samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos na makikita po natin sa 2 Timothy 2 verses 1 to 13. Okay. Simula na po ako. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God not bound. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. The saying is trustworthy for, if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Last verse, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pwede na po tayong maupo sa presensya ng Panginoon. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. So for today, hello. Batiin po natin ang mga may kaarawan sa araw na ito. Okay, at marami pa po tayong birthday celebrators. Batiin na lang po natin sila. Makikita po natin sa ating monitor. Yan. Happy birthday sa mga may kaarawan. At saka yung kung may birthday po dito ng September, binabati po namin kayo advance and belated. Kung nakapag-birthday na po kayo. Amen. At sa atin din po mga announcements, ayan, tingnan na rin po natin sa ating monitor ang ating mga regular activities. Yan po. Basahin na lang po natin sa ating monitor. Yan po yung mga activities natin na ginagawa weekly. Ayan. Meron pong online at meron din pong face-to-face. Ayan. Salamat sa Panginoon. At ngayon naman po, dadako pa naman po tayo sa ating isa sa pinakamahalagang gawain ng ating iglesia, ang tithes and offering. So, sabi po sa Leviticus 27 verse 30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Yan. Kasi noong una pong kasing panahon, yung pong lahat ng ani, ng lumang tipan times, lahat po ng ani ng mga tao ay ang may porsyento po doon ipinagkakaloob niya o yung lahat-lahat yata na kanilang mga harvest ay kanilang ipinagkakaloob, inihahandog sa Panginoon. So sa panahon po natin ngayon, ay hindi na po uso yung ganoon. Pag naka-harvest ka ng lansones, bibigay mo lahat, dadalhin mo sa church. Okay, pag naka-harvest ka ng rambutan, sino ba meron diyang lansones at rambutan? So, ayan, ay pinagkakaloob ang unang ani sa simbahan. So, ngayon po, yung ating mga tinatangkilik na mga sweldo, yung lahat ng sources ng ating income, so we are atin pong dapat na ang ikasampung bahagi noon ay ipinagkakaloob po natin sa gawain ng Panginoon at pag natanggap natin, inihiwalay na natin yung para sa Panginoon. Pero,
Ngayon po ay generous giving na tayo. Pwede pong mag-exceed sa 10% yung ating pong ibibigay. Kung talagang tayo po ay nag-o-overflow sa blessing, ay talaga naman pong yung generous giving ay napakahalaga sa panahon ngayon. So the Bible reveals that we are to tithe on the increase we receive. That is the result of our productive effort. So talagang ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani, noon, ngayon, dapat nating ipagkaloob sa ating Panginoon yung ating mga kinikita. Tayo ay mga katiwala lang ng Panginoon. Tayo ay pinagkatiwalaan ng lahat ng ating tinatangkilik. So, tinitingnan ng Panginoon kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa ganito karami, sa ganito karami, sa ganito. So, kung tayo mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa kakaunti, lalo tayong pagkakatiwalaan ng Panginoon sa malaki. Amen. Kaya tayo dapat maging tapat sa ating pagbibigay sa Panginoon. At hindi po tayo nawawalan kapag tayo ay nagbibigay, bagkus susi ito ng mayamang pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. So, sa panahon ngayon, dapat generous na tayo sa pagbibigay sa Panginoon dahil hindi po tayo nawawalan, bagkus tayo po ay nag-iipon ng kayamanan sa langit. At ang Panginoon po ay hindi tumitingin kung gaano kalaki o gaano kaliit ang ating ibinibigay. Ang Panginoon po ay tumitingin sa sitwasyon ng puso natin. Kung tayo masaya o nagagalak sa pagbibigay, kahit yan ay piso lang, pero nagmumula sa ating puso at talagang wala tayo kundi yun, tuwan-tuwa ang Panginoon. Pero magbigay tayo ng malaki, pero tayo naman ay masama ang loob. Hindi po yun katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Kaya magbigay po tayo na may kagalakan at taos sa puso natin ang pagbibigay. Amen. So sige po, ay handa na po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa iyong kapangyarihan at karunungan, hinihiling namin na patnubayan mo kami sa pagbibigay ng aming mga tithes and offerings. Sa pamamagitan ng aming mga pagbibigay, ibinubuhas namin ang aming pasasalamat sa iyo at sa lahat ng mga biyaya mo sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa na magkakaloob sa araw na ito at pagpalain mo din ang aming finance team na siyang naghahawak ng aming pong nalilikom na kaloob. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan in handling your finances. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, pwede na po tayong magkaloob sa gawain ng Panginoon. At yung pong mga nanonood sa online, pwede naman po kayong kontakin ang aming mga kapatiran dito sa iglesia. Pwedeng sa GCash, money transfer, o ano man ang inyong preference. Okay, maraming salamat po. At ngayon naman po, ay darako na po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Handa na po ba kayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen po ba? Okay, so let us give our best na pagpupuri sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating puso, ang ating buong pagkatao sa pagsamba sa ating Panginoon. Pwede po tayong umindak, magtaas ng kamay. Ano man po ang ating gesture sa pagpupuri sa Panginoon. Natutuwa po ang Panginoon kung tayo magpupuri ng may kagalakan. Amen. Sige po, handa na po ba tayong lahat? Magsisimula na po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Amen and amen. God bless everyone. Good morning sa bawat isa. Batiin niyo nga po yung inyong mga katabi, nasa likod, nasa harap, nasa kabilang dako. Sige, tayo tayong lahat. Sige, let's just shake each other's hands and greet them a blessed Sunday, mapagpalang araw ng linggo. Sige po, magkamayan tayong lahat. Yan, magkamayan po. Yan, labas po kayo sa inyong lugar at abutin ang inyong mga kapatid. Yan, sabi, hello. How are you? Glad to see you. Lalo na yung mga first time nating kasama. Welcome po sa GCC family. Tayo po ay sa araw na to ay magbibigay ng pagsamba at mataas na parangal sa Diyos. Una na kanina sa pamamagitan ng pagbibigay
Ngayon ay tayo ay aawit, maya-maya tayo ay makikinig na salita ng Diyos. At mag-share tayo ng mga natutunan natin later in this service. So, pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Karapat-dapat siyang papurihan, karapat-dapat siyang sambahin, karapat-dapat siyang awitan. Amen? Di ko kayo marinig. Amen? Amen? Sa basahin ko lang po sa Psalms 105 verses 1 to 4. Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples. Sing to Him, sing praises to Him, tell of all His wondrous works, glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Amen? Amen. Palakpak para sa Panginoon. Dakila siya at karapat dapat siyang sambahin, dakilain, papurihan at awitan. Hallelujah! Hallelujah! Panginoong Jesus, dakila ka at dapat kailan may mananali sa pag-ibig mo walang hanggan. Amen! Tayo po ay magdiwang dahil karapat-dapat siyang papurihan. Sa araw na ito, itaas natin ang kanyang pangalan. Amen? Sige po, tayo po ay pumalakpak sa ating Panginoon. Tayo po ay tumibig. Magandang bibig para sa ating
Ikaw, kapatid, where do you spend your time at this point of life? Care about having a car? Care about building a home? A family? Gaining more money? Wealth? Pero anong ginagawa mo para mag-glorify ang Lord sa buhay mo? Maging sikat ka, magkaroon ka ng maraming trophy, gumaling ka sa skills mo, everything is in vain. Wala lahat yung basura unless gamitin mo yan para mag-glorify ang Lord. Tingnan mo sarili mo ngayon. Is God being glorified in your life? Or hanggang ngayon, sarili mo pa rin ang binibigyan mo ng kaluwalhatian. Just like Paul, sabi niya sa Philippians 1 verses 18 to 22, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Yes, and I will rejoice. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now, as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose, I cannot tell. For me to live is Christ, and to die it is gain. No matter what price I pay, I choose to give this life.
For to me, to live is Christ, and to die is gain. Panginoon, may this be our prayer din sa buhay ng bawat isa. Life here on earth is but temporary. And what is permanent is with you in your presence. Lord, how we long to be in your presence. Pero still, nandito kami sa mundong ito. Not just to enjoy, Lord, yung blessings mo na mayroon kami ngayon, kundi yung lahat ng mga kaloob mo ay magamit namin para sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Our strength, our life, our family, our husband, even our partners, our friends, our family. Lord, yung mga inaatikha namin, Lord, yung kalakasan namin, yung skills namin, Lord, hindi ito napagyaman dahil sa galing namin, kundi ito ay pinagkaloob mo sa amin para pagyabungin namin. How come those talents, those skills that you have given us, hindi namin pinapagamit sa iyo? Pinagmamalaki namin na magaling kami sa ganitong kakayanan. Pero pag ipagamit dito sa iglesia, tinitipid ka namin. Yung pera na pinagkakaloob mo sa amin, hindi namin maibigay yung the best. Kasi yung the best na pinaglalaanan namin, hindi pang kalangit namin ginagamit, kundi sa sarili namin at madagdag sa aming kayamanan dito lamang sa lupa. Pero kapag kay papagamit sa church, nagdadalawang isip kami. O kaya gusto naming bayaran din kami, katulad ng ginagawa namin sa mundong ito. How come? Bakit kami ganun? And yet, sasabihin namin kami ay anak mo. Pero yung lahat ng pinagkaloob mo sa amin, hindi namin ito maibalik sa iyo. At wala kaming pagsapasalamat. Kung mayroon mang kaming pagpapasalamat, napipilitan pa kami. At hindi bukal sa isip namin at sa puso namin. Lord, at this point of time, pwede bang bawat isa sa atin, can we just bow our heads and let us reflect sa sarili natin? Kamusta ka na? Sinasabi mong anak ka ng Diyos. Binagkalooban ka ng maraming mga biyaya. Pero, naibalik mo ba yung the best sa Kanya? O hanggang ngayon, sarili mo pa rin yung binibigyan mo ng kasiyahan? Shall we reflect at this point of time? Remember, time here on earth is just short. If you aspire to live 70, 80, more than that, it's all right. Unless you are glorifying the Lord. Dahil ang Lord ang nagbibigay ng mahabang buhay sa mundong ito. Pero kung madaragdagan ang edad mo, pero wala namang kontribusyon para sa ikalalawak ng gawain ng Panginoon sa mundong ito, kaawa-awa ang iyong kalagayan. Patuloy ka lang mapapagod at hindi ka masasatisfy sa buhay na ito. Kasi yung pinaka-ultimate na layunin ng Diyos dito, bakit ka nabubuhay pa hanggang ngayon, ay mabigyan siya ng kaluwalhatian. Dalangin ko sa bawat isa sa pagkakataong ito, na hindi tayo lalabas sa lugar na ito, na hindi inaayos ng Diyos ang iyong puso hanggang dumating sa pagkakataon na dumating ka sa sukdulan ng buhay mo, na ang hangarin mo na lamang
ay mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ito ang aking dalangin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pahiram na buhay na iyong pinagkaloob sa amin sa bawat isa. Purihin ka magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, manatili tayong nakatayo. Tayo po ay magbabasa ng ating pong pag-aaralan sa salita ng Diyos sa aklat ng Nehemiah, chapter 13, verses 10 to 22. Magkakaroon po tayo ng salitang pagbabasa, 2 verses, bawat ang ating pong gagawin. Verse 10, I also found out that the portions of the Levites had not been given to them, so that the Levites and the singers who did the work had fled each to his field. So I confronted the officials and said, "Why is the house of God forsaken?" And I gathered them together and set them in their stations. Then all Judah brought the tithe of the grain, wine, and oil into the storehouses, and appointed as treasurers over the storehouses Shelemiah the priest, Zadok the scribe, and Pedaiah of the Levites, and as their assistant, Hanan the son of Zakkur, son of Mattaniah, for they were considered reliable, and their duty was to distribute to their brothers. Remember me, O my God, concerning this, and do not wipe out my good deeds that I have done for the house of my God and for his service. In those days I saw in Judah people treading wine presses on the Sabbath, and bringing in heaps of grain and loading them on donkeys, and also wine, grapes, figs, and all kinds of loads, which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. And I warned them on the day when they sold food. Tyrians also, who live in the city, brought in fish and all kinds of goods, and sold them on the Sabbath to the people of Judah, in Jerusalem itself. Then I confronted the nobles of Judah, and said to them, "What is this evil thing that you are doing, profaning the Sabbath day? Did not your fathers act in this way? And did not our God bring all this disaster on us and on this city? Now you're bringing more wrath on Israel by profaning the Sabbath. As soon as it began to grow dark at the gates of Jerusalem before the Sabbath, I commanded that the door should be shut and gave orders that they should not be opened until after the Sabbath. And I stationed some of my servants at the gates that no load might be brought in on the Sabbath day." Then the merchants and sellers of all kinds of wares lodged outside Jerusalem once or twice. But I warned them and said to them, "Why do you lodge outside the wall? If you do so again, I will lay hands on you." From that time on, they did not come on the Sabbath. Altogether, then I commanded the Levites that they should purify themselves and come and guard the gates, to keep the Sabbath day holy. Remember this also in my favor, O my God, and spare me according to the greatness of your steadfast love. May the Lord be blessed in the reading of His word. You may be seated. Magandang umaga po sa bawat isa. Nawa ang pagpapala at biyaya ng Panginoon ay patuloy na dumaloy sa bawat isa sa atin habang tayo ay nagpapahayag ng pagsamba sa Kanya. Tayo po ay nasa pag-aaral ng aklat ng Nehemiah at tayo po ay nasa huling kabanata, no? Chapter 13. At atin pong pinag-uusapan yung reformation ni Nehemiah. Kaya naman po dito po sa mga talata, verse 10 hanggang verse 22, ay magpapatuloy po tayo sa ginawa ni Nehemiah na reformation o pagbabago dito sa sistema ng pamumuhay ng mga Israelita. Kaya nga po sa pag-uusap po natin ngayon, tingnan po natin kung paanong nangyari na yung pong house of God ay hindi nasuportahan. Na supposed to be, itong house of God, ito ay nagiging pangunahin sa buhay ng mga Israelita. Kaya lang ano nangyari? Unfaithfulness to provide the needs
in the house of God. So, kung ang tahanan ng Diyos ay pinabayaan, ano mangyayari sa pananampalataya ng mga tao? At dito po makikita natin na napabayaan ng mga Israelita yung tahanan ng Diyos. At ang pangalawa na kailangan ng Reformation ay yung application ng Sabat. Sapagkat makikita natin dito, nagkaroon ng unfaithfulness to recognize God as source of life. No, grabe, no? Yung mga tao, hindi nila naiisip na ang buhay nila pahiram. At hindi nila naunawaan na kaya nananatili sila sa buhay na to dahil sa Diyos. At etong tinuro sa kanilang prinsipyo ng pagtatites. No, ito yung pagbibigay ng 10% ng lahat ng yung kinikita. Hindi nila maibigay. And at the same time, hindi rin nila makita na sa 7 araw, yung isang araw, dapat inilalaan para sa Panginoon. No, ito po yung sistema na pinag-utos ng Panginoon sa mga Hudyo upang hindi nila makalimutan ang Diyos na lumalang sa kanila, ang Diyos na nagpapanatili ng kanilang buhay. At bakit napabayaan yan? Kung maaalala po natin sa unang mga talata, no, sa Nehemiah chapter 13 verse 6, asaan si Nehemiah bilang governor? Sabi po sa mga talatang ito, nung naganap yung mga pangyayaring ito, while this was taking place, sabi ni Nehemiah, I was not in Jerusalem. For in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, I went to the king. So in absence ni Nehemiah na governor ng Judah, nagkaroon ng problema. Hindi sila naging consistent sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. So sa unang bahagi, pag-usapan po natin yung support. At ito po'y tinalakay simula verse 10 hanggang verse 14. Ito po yung mga nag-violate, no? Nagkaroon ng complication sa kanilang pamumuhay. Sabi sa verse 10, I also found out that the portion of the Levites had not been given to them. So dito po, ipinapaalala sa atin na ang mga Levites, sila yung tao sa simbahan. Sila ang gumagalaw, gumagawa upang yung kanilang worship sa temple ay maisagawa. Kaya lang, ano nangyari? Etong mga Levites, hindi na nasuportahan. Maybe financially, maybe hindi sila nasuportahan sa pagkain nila. So, yung mga tao, yung mga Israelites na naka-pledge upang sumuporta, hindi nila ginawa yung kanilang bahagi. Sa chapter 10, verse 39, ano ba yung pinangako nila nung mga panahon na sila ay nagkakaroon ng pananalangin sa Panginoon? Ito yung nabanggit. For the people of Israel and the sons of Levi shall bring the contribution of grain, wine, and oil to the chambers, where the vessels of the sanctuary are, as well as the priests who minister and the gatekeepers and the singers. We will not neglect the house of our God. Ito yung pangako nila. No, hindi nila pababayaan. Alin yon? Yung house of God. So, dapat kumilos yung mga tao. And at the same time, yung mga tao, pag ginawa nila yung responsibilidad nila, magagawa rin ng Levites, ng priests, ng gatekeepers, ng singers, yung kanilang mga trabaho. So, malaki ang kontribusyon ng mga tao upang itong mga tao sa templo, magawa nila yung dapat nilang gawin. Kaya lang,
hindi na provide yung pangangailangan ng mga tao sa simbahan. Kaya ano nangyari? Siyempre, para mabuhay, sabing ganon, so that the Levites and the singers who did the work had fled each to his field. So, siyempre, kung ikaw yung tao sa simbahan at wala ka nang makain, no, wala nang panustos sa pamilya mo, no, may mga asawa din kasi yung mga tao sa temple eh. Gagawin mo. So, sabi pong gano'n, yung mga Levites pumunta sa kanilang marahil yung lugar kung saan binigyan sila ng lupa at nagsaka. No, nagtrabaho sila doon. So, malaking posibilidad na yung templo wala ng activity. Pero ito po yung excuse ng mga tao na ayaw magpagamit sa Panginoon. Malakay chapter 3, 14 to 15, ano sabi nila? You have said, it is vain to serve God. What is the profit of our keeping His charge or of walking as in mourning before the Lord of hosts? And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape. Meron daw pong mga tao kung mag-isip katulad nito. Ano yung takbo ng isip nila? Wala namang ginagawa ang Diyos. Walang halaga na maglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos naman, nakatingin lang eh. Yung mga masasama, yung mga nangungurakot, yung mga nandadaya, sila pa ang maunlad ang buhay. At maraming mga tao, sinusubukan nila ang Diyos at wala namang masamang nangyayari sa kanila. Ganyan po mag-isip ang mga tao ng mga panahon na yan. Maski sa panahon po natin, may mga tao na ganyan mag-isip. Akala nila walang ginagawa ang Diyos. Yung iba nga ang iniisip, walang Diyos. Pero totoo ba yon? Pwede bang mabuhay tayo na hindi natin kinikilala yung totoong Diyos? Pero tandaan niyo po, ganyan ang naging takbo ng isip ng marami sa kanila. Kaya nga po, maski yung mga Levites na taong simbahan, umuwi na lang, nagsaka na lang sila, naghanap ng ikabubuhay niya. Kasi ang pakiramdam nila nung mga panahong ito, walang kwenta ang maglingkod sa Diyos. At sa panahon po natin, nangyayari ang mga bagay na yan. So yan po yung complication. Pero ganito, paano ito hinarap ni Nehemiah? Ito po, confrontation. Sabing ganon, so I confronted the officials and said, why is the house of God forsaken? Tandaan po natin, ang Israel, meron silang mga pinuno. Kaya lang, itong mga pinuno na to, hindi nila sinaway yung mga tao, kaya nagpatuloy sila sa kanilang maling gawain at lumayo sa Diyos. Tandaan din po natin na ang Israel, sila yung bayan na kung saan ang kanilang hari ay ang Diyos. Kaya nga po, kung ang bayan, ang hari ay hindi sinusunod, ano mangyayari? Ang Israel po, ganun ang nangyari sa kanila. Hindi nila sinusunod ang Diyos. At yung mga pinuno, hindi na sila nagiging maingat. Hindi nila sinasaway yung gumagawa ng katiwalian. Kaya nga po, napabayaan ang house of God. At si Nehemiah, pagdating niya sa Israel, sa kanyang bayan, sinaway niya unang-una yung mga pinuno. Sa atin po, ang implikasyon yan, halimbawa, ang anak, makulit. Ang anak ay walang panahon sa Diyos. Kaninong pananagutan yun? Alam niyo po, yung magulang ang unang pinuno sa loob ng tahanan. No, kung nandyan si tatay, siya ang primary head
at pananagutan niya sa Diyos yung kapabayaan sa kanyang pamilya. Of course, mayroong mga single parents ngayon. Kung ikaw magulang at hindi mo tinitingnan yung kapakanan ng anak mo, lalo na sa kanyang relasyon sa Diyos, sa harapan ng Panginoon, pananagutan mo sila. Hindi mo pwedeng sisihin ang ibang tao. Kaya nga dun sa mga mag-aasawa, at kung magkakaanak kayo, merong responsibilidad na nakaatang sa ganyang kalagayan. Kaya po dito si Nehemiah sa bayan ng Israel, ang unang hinarap niya ay yung mga officials. Sa Haggai chapter 1 verses 4 to 6, si Haggai po ay propeta na halos sa panahon yan nila Ezra at Nehemiah. Ito po, sabi ni Haggai, "Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruin?" So yung house na tinutukoy, yung temple. Ang gaganda ng bahay nila, pero yung tahanan ng Diyos, pinabayaan nila. Marahil madumi, mabaho, kasi may mga inaalay na tupa doon. Baka nga yung mga pinagkatayan, yung tumulong dugo, baka walang naglilinis na. Kaya sabi nga, ano nangyari? Ang gaganda ng bahay niyo, pero yung house of God, pinababayaan. Kaya sabi dito ni Haggai, "Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways." Tingnan mo ano nangyayari sa'yo. Dahil pinabayaan mo yung tahanan ng Diyos, tingnan mo ano nangyayari sa inyo. Ano sabi? "You have sown much and harvested little. You eat, you drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes." Grabe, no? Nag-iipon ka, para kang nag-iipon ng pera sa butas na bulsa o butas na bag, sabi dito. Nag-harvest ka pero hindi natutugunan yung mga pangangailangan mo. Kapag ganyan daw po yung nangyayari, o dahil nangyayari ito sa mga Israelita, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka binibless ni Lord. Ba't hindi sila binibless ni Lord? Kasi pinababayaan nila yung house of God. There are times kailangan natin mag-observe sa nangyayari sa buhay natin. Kasi minsan, pinaaalalahanan na tayo ng Panginoon sa takbo ng pangyayari. May mga bagay na nangyayari sa atin, problema na paulit-ulit. Minsan, i-trace natin, anong dahilan? Ba't nauulit ito? Ba't andito na naman yung problemang ito? Alam niyo po, kung umuulit-ulit yan, baka may tinuturo ang Diyos sa'yo. At bakit paulit-ulit? Kasi hindi ka natututo. Di ba? Pagka ikaw hindi marunong, dati po nung panahon namin, pag hindi ka marunong magbasa, grade 1, may problema ka na. Hindi ka makakarating ng grade 4, grade 5, grade 6. Ibabalik ka dun sa grade na nararapat sa'yo. Bakit? Kasi hindi ka natututo eh. Hindi ko lang po alam ngayon yung educational system. Minsan high school na, ang bagal pa magbasa. Minsan hindi pa nga makabasa. Pero dati po, nung panahon namin, talagang ibabalik ka. Kaya lahat ng estudyante natatakot na hindi matuto magbasa. Ganun po yun eh, ibabalik ka eh. Ganun din si Lord eh. Hanggat hindi ka natututo, paulit-ulit yan. So, yun yung sinasabi ni Haggai nung mga panahon na yon. At dito nga po, they have forsaken the house of God at pinaalalahanan yung mga nobles, and then anong ginawa pa ni Nehemiah?
and I gathered them together. So tinawag niya yung mga Levites and set them in their stations. So again, nirestore ni Nehemiah yung position, yung roles, yung activities na dapat ginagawa sa templo. At yung mga tao, ganun din, makasamba sa Panginoon. Kaya si Nehemiah talagang matapat siya sa Panginoon. At ito pa yung compliance. Then all Judah brought the tithes of the grain, wine, and oil into the storehouses. Ano nangyari? Yung mga tao po. Sino yung unang sumusuway? Kaya ba't hindi natupad yung gawain o hindi na isasagawa yung gawain sa temple? Di po ba yung mga tao? Pero dahil sa ginawa ni Nehemiah, narito na. Yung Judah. No, ibig sabihin yung mga mamamayan ng Judah, again, inirestore nila yung kanilang tithes ng grain, wine, and oil into the storehouse. Pagka ginawa nila yan, ito yung pangako ni Lord. Malachi chapter 3, verse 10 to 12. Bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house, no, sa temple. And thereby, I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Take note, bubuksan ng Diyos yung dungawan ng kalangitan hanggang dumating ang pagkakataon na hindi mo na makita yung pangangailangan mo. Kasi lahat ng pangangailangan mo tutugunan. Sinong ayaw niyan? Pero ito'y mangyayari lamang kung magiging matapat sila sa Panginoon. At ipoprovide nila yung needs dito sa tahanan ng Diyos. At sabi pang ganun, I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of your soil. Di po ba pagka nagtatanim, ano mga kalaban yan? Di ba? Yung mga balang, minsan po, may nabalitaan ako, ang dami daw uod dun sa mga sinasaka nila. May lugar pa sa Pampanga, ang daming daga na kumakain ng kanilang mga itinatanim. No, yan po ang kalaban, yan po yung mga devourer ng pagtatanim. Pero ano sabi ni Lord? Hindi sila magtatagumpay. Hahadlangan ng Panginoon yung sumisira sa kanilang mga pananim. Kaya nga, your vine in the fields shall not fail to bear. Wow. At sabi pa, then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Grabe, ito yung pangako ni Lord magiging maganda kumbaga mababalitaan ng mga tao na napakaganda sa kanilang bayan. Wow, even yung reputation nila itataas ng Panginoon. At yung mga taong pupunta doon at sasabihin na, wow, ang sarap talaga dito. At ito ang pangako ng Panginoon sa kanila, kung sila ay magiging matapat sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang pagiging matapat sa Diyos, hindi po yan nawawala ng saysay. Ang pagiging matapat sa Panginoon, ito po ay isang kalagayan na binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo upang pagpalain ka ng Diyos. Amen? Minsan natatakot kang magkaloob sa gawain ng Diyos Minsan natatakot ka na ibigay yung sarili mo sa gawain ng Panginoon. Pero ano ba talaga kinatatakot mo? Masaya ka ba talaga sa buhay mo na wala kang panahon sa Panginoon? Masaya ka ba talaga na hindi ka man lang nagkakaloob o sumusuporta sa gawain ng Panginoon? Masaya ka ba talaga? Pero ito mga kapatid, ang pangako ng Panginoon. Hindi siya magpapabaya sa buhay mo. Amen? At ito pong pangyayaring ito, talagang tinitindigan ni Nehemiah. Kaya nga po yung mga Israelita, dito niya dinala. At para may isagawa ito, meron siyang mga kinumisyon.
And I appointed as treasurers over the storehouses Shelemiah the priest, Zadok the scribe, and Pedadiah of the Levites, and as their assistant, Hannah the son of Zakur, son of Mataniah, for they were considered reliable. And their duty was to distribute to their brothers. So para may isagawa ito, meron talagang taong kikilos. No, may taong gagawa. So ito po isang organization. No, mali po yung kaisipan na dahil sa Diyos yung ginagawa natin, hindi na dapat isaayos. Importante po ang organization sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat po pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, at pinipili yung mga taong gagalaw. At ito yung naging concern ni Nehemiah. Remember me, O my God, concerning this, and do not wipe out my good deeds that I have done for the house of my God and for His service. Dito makikita natin anong pinahalagahan ni Nehemiah na iniisip niya na ito'y aalalahanin ng Panginoon. Dalawang bagay. Ano yun? Una, hindi niya pinabayaan yung house of God. No, kumbaga, ano man yung gawain sa house of God, sinikap niya na makapag-contribute upang mapanatili ang gawain doon. At pangalawa, ang pinaglingkuran niya bilang governor ay ang Panginoon, ang mga tao ng Diyos. So anumang skills, talent, even position outside the church, no, parang governor, wala na sa simbahan yan Pero ganun pa man, anumang ginagawa niya, anuman yung profession niya outside the church, still nagpagamit siya sa Panginoon. Pwede pala yun. Minsan kasi iniisip natin ang paglilingkod kay Lord dito lang sa simbahan. No. Even you as a teacher, an architect, engineer, or kung ano man yung profession na meron ka, still, it can be valuable para sa kaharian ng Diyos. At ganun po si Nehemiah at naunawaan niya na yung kanyang ginagawa para sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6? Sa verse 1, ito yung paalala ni Lord. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. So mag-ingat daw po tayo doon sa pakitang tao. No, na ang intention mo lang, palakpakan ka ng mga tao sa paligid o purihin. Bakit? Kasi pag ganyan ang attitude mo, sabi ni Jesus, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Wow, ganun pala yun. Pagka yung ginagawa mo, pakitang tao lang. Para lang mapuri, para lang mapasalamatan. Kaya nga po, pag hindi ka qualified spiritually, ganyan lang ang ginagawa mo para sa Panginoon, pakitang tao. And I'm telling you, you will not be rewarded by God. Anong paalala? Sabi sa 19, do not lay up for yourselves treasures on earth. Sa verse 20, but lay up for yourselves treasures. Saan? In heaven. No, huwag ka mag-ipon ng kayamanan dito lang sa lupa. Minsan kasi nagpapayaman ka, gusto mo sumikat, gusto mo maging marami, yung kumbaga luxurious yung pamumuhay mo, pero lahat pala ng ginagawa mo, walang bearing sa langit. At yun po yung paalala. Huwag kang maging mayaman sa mga bagay na panlupa lang. Isipin mo yung mga bagay na may kinalaman sa eternity. Tandaan nyo, yung kaluluwa natin, hindi na mamamatayan. Tama? Pag nawala yung katawan natin, dito, pag nag-fail yung katawan natin, dito sa lupa, buhay ka pa din. Kaya nga yung mga nagsusuicide, akala nila tapos na problema nila.
Hindi po, mas malala yung sitwasyon nila dahil nawala na yung buhay nila dito sa lupa, wala nang chance para mag-ayos. Pero ikaw, habang nabubuhay ka, kung may mga problema, kung alam mong may ginagawa kang hindi tama sa harapan ng Panginoon, pwede pang ayusin yan eh. Habang nabubuhay ka. At kung inayos na ng Panginoon yung buhay mo, naranasan mo na yung kaligtasan, then, yung buhay mo, gamitin mo upang makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Hello? Napakaganda po niyan. Tandaan natin, hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas. Kasi walang ganun. Hindi natin kayang i-please ang God. Mananatili tayong madumi, hindi katanggap-tanggap dahil sa ating kasalanan. But the moment na isuko natin yung buhay natin kay Jesus, kilalanin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, dun lang maaalis yung kasalanan natin. Dun lang mapapatawad lahat ng ginawa nating kasalanan. At the moment na tayo'y napatawad sa kasalanan, itinuring kang anak ng Diyos, then, dahil siya yung tatay mo, sumunod ka sa kanyang mga ipinagagawa sa iyo. At lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi kalilimutan ng Diyos. Amen? Ito nga po, sa 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan ba ang puso mo? Makikita mo kung nasaan ang puso mo, obserbahan mo yung sarili mo, ano yung palagi mong ginagawa? Saan napupunta yung pera mo? Saan nauubos yung oras mo? Alam niyo po, kung ano yung palagi mong ginagawa, iniingatan mo, pinoprotektahan mo, ayaw mong iwan, ibig sabihin, nandoon ang puso mo. Pero dito po, kung ang treasure mo ay ang Panginoon, papahalagahan mo yung mga bagay na mahalaga para sa Panginoon. Kaya mong talikuran yung mga bagay na alam mo walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Sabi sa Revelation 20 verse 12, tignan niyo po. Ito po yung future event, no? Yung mga tao hinahatulan na ng Diyos. No, inipon na lahat ng mga nangamatay, simula nung paglikha, humarap sa Diyos. Sila'y nasa hukuman ng Diyos. Ito po yung nangyari. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And the books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books according to what they had done. Meron pong listahan ang buhay natin. Lahat ng ginawa natin. At lahat ng ginawa natin habang nabubuhay tayo, yan po ang basis ni Lord. Yan ang batayan ng Diyos sa magiging kalagayan mo sa kabilang buhay. Yan ho yung totoo. Kaya nga po mga kapatid, yung lahat ng ginawa natin para sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan yun. Lahat ng sakripisyo, pagpapagal, hindi po mawawala ng kabuluhan yun. Kaya po si Nehemiah, nakita niya yung kahalagahan nun eh. Kaya nga all his life, dinedicate niya para sa Panginoon. Now, let us look dun sa another problem. Dun sa pinamamahalaan ni Nehemiah. Ito po yung problema ng Sabbath. Verse 15 to 22. Unang nakita ni Nehemiah yung pagko-compromise ng mga Hudyo. Ano sabi? In those days, I saw in Judah people treading winepress on the Sabbath
No, yan po yung mga nagtitinda ng mga grapes juice, no, yung ginagawa rin niyang alak, no, mga inumin at binibenta nga po during Sabbath. And bring in heaps of grain and loading them on donkeys and also wine, grapes, figs, and all kinds of loads, which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. No, araw ng Sabbath yan. Ito ginawa ni Nehemiah, I warned them on the day when they sold food. Bakit dinidil ni Nehemiah yan? Again, sa chapter 10 verse 31, ito yung pangako nila kay Lord. No, nung nagpe-pray sila, ano sabi nila? Ito sabi ng mga Hudyo, and if the people of the land bring in goods or any grain on the Sabbath day to sell, we will not buy from them on the Sabbath or on a holy day. Yan ang pangako nila eh. No, pag may dumating na kalakal on Sabbath day, hindi sila bibili. And we will forgo the crops of the 7th year and the exaction of every debt. So, ganyan ang katapatan nila sa pagtatites. Yan ang pangako nila. Pero ano nangyari nung umalis si Nehemiah? Hindi nila tinupad. Nagkaroon ng tindahan. Nagkaroon ng kalakalan. Nagkaroon ng business during Sabbath. At hindi lang mga Hudyo. Even mga foreigner. Dito yung mga tao sa Tyre. No, mga foreigner yan. Tyrians. Tyrians also who live in the city brought in fish and all kinds of goods. Ang Tyre po kasi, yan yung lugar na napapalibutan sila ng karagatan. Kaya marami sa kanila mangingisda. At ang nagsusupply ng isda dito sa Jerusalem, etong lahi na ito. And then, hindi lang fish, kundi all kinds of goods. And sold them on the Sabbath to the people of Judah. In Jerusalem itself. Galit si Nehemiah rito, no? Parang, on my face, ginagawa nyo yan? Sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11, ito po yung bahagi ng 10 Commandments. Ano yung nakalagay? Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. So para sa Panginoon. On it you shall not do any work. Sinong hindi dapat tumabaho? You, your son, daughters, servants, or your livestock. Maski yung mga kalabaw nila at baka na hindi dapat magtrabaho. Or the sojourner who is within your gates. Maski yung mga foreigner, hindi rin sila dapat magtrabaho. Kumbaga, dapat sila mag-submit dun sa sistema ng mga Hudyo na walang magtatrabaho. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So, ang Sabbath, kailangang gawin ng mga Hudyo dahil inaalala nila ang kanilang manlilikha. Kaya lang, hindi nila ginawa yon, hindi nila tinupad yung mga bagay na yon. Kaya nga, hindi sila nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. So, in view of creation, dapat i-apply yung Sabbath. Kaya nga po, etong violation ng mga Jew at violation itong mga foreigner na to, talaga namang dapat i-correct sapagkat yung pagsamba sa Diyos, hindi na nila nagagawa ng tama. Sabbath was being violated. At dahil sa pangyayari na to, no, ayaw ni Nehemiah na binabastos ang Diyos. At yung araw para sa Panginoon, ayaw niya na may kukuha na iba.
Kaya naman, ano ang ginawa ni Nehemiah? Ito yung confrontation. Then I confronted the nobles of Judah. Again, yung mga leader ulit ang kinonfront. And said to them, what is this evil thing that you are doing, profaning the Sabbath day? Take note yung hindi nila pagkakaloob ng araw ng Sabbath para sa Panginoon, that is tantamount to evil thing. Ganon. Sabi pa ni Nehemiah dito, did not your fathers act in this way? So, hindi lang sa panahon nila ginagawa yung pagbabaliwala sa Sabat. Even sa mga ninuno nila, ginawa na nila yon. Pero ano paalala ni Nehemiah? And did not our God bring all this disaster on us, on this city? So, dahil bina-violate nila yung Sabat, ano nangyari sa kanila? Nasakop sila ng ibang bansa. Pinatalsik sila sa bayan nila. Ninakaw yung mga ari-arian nila. Yung mga pananim nila, kinuha ng mga tulisan. Yung mga kababayan nila, pinagpapatay. Bakit? Kasi pinili nilang i-violate ang Diyos. Pinili nilang lumayo sa Diyos. Ito, isipin niyo po, karamihan ng problema natin, kung uugatin natin, sinusuway natin ang kalooban ng Diyos. Isipin niyo po yun. Correct? Di ba? Pansinin niyo, bakit ka walang pera? Bakit paulit-ulit yung sakit? Bakit may kaaway ka ngayon? Bakit may nagagalit sa'yo? Kung itatrace back mo, ang bottom line, pwedeng may paglabag ka sa hayag na kalooban ng Diyos. Pwedeng tinuturoan ka ni Lord. O pwede rin naman na ikaw nais ng Panginoon na lumabas yung potential mo, no? Trials, testing. Pero ang bottom line, may ginagawa tayo na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ganun po. No? Kaya nga, dapat mag-observe tayo sa sarili natin, sa takbo ng mga pangyayari sa atin. Kaya nga po, ito sabi ni Nehemiah, matuto na tayo sa karanasan ng iba. Sabi nga, pag hindi ka pa natuto sa karanasan ng iba, now you are bringing more wrath on Israel by profaning the Sabbath. Mas malala pa ang pwede mangyari sa'yo. Kita mo nang mali ginaya mo pa. Kita mo nang ang paglalasing, sinira yung pamilya mo. Yung paglalasing ng tatay mo, nawasak yung buhay nyo. Yung pambababae ng tatay mo. Tingnan mo naging resulta, tapos ngayon uulitin mo. Yung the drugs niya, pagiging tambay niya, yung hindi siya nag-aral ng maayos. Alam mo nang mali, ginagaya mo pa. Mas malala ang magiging kalagayan mo. Yun ang sinasabi dito ni Nehemiah. Yung Sabat, binaliwala nila, so napatalsik sila sa bayan nila. At ngayon, gusto pa nilang ulitin yung pagkakamali na yon. Sabi ni Nehemiah, mas malala ang pwede mangyari sa atin. Exodus 31 verse 15 to 16, tignan niyo po, yung violation ng Sabat. Sabi nga, 6 days you shall work be done, but the 7th day is a Sabbath of solemn rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day shall be put to death. Ganyan Nakakatakot yung pagbabiolate. Kasi anong pausa? Papatayin. Therefore, the people of Israel shall keep the Sabbath, observing the Sabbath throughout their generations as a covenant forever. So ito palang Sabbath ay isang covenant. Ang pagpapractice ng Sabbath day ay isang pagpapractice na kung saan ipinapahayag mo yung buong pagtitiwala mo sa Diyos. Sa Jeremiah 17 verse 27, tignan niyo po,
But if you do not listen to me to keep the Sabbath day holy, no, propeta na yan, and not to bear the burden and enter by the gates of Jerusalem on the Sabbath day, no, magkaroon pa rin ng tindahan during Sabbath, then I will kindle a fire in its gates, and it shall devour the places of Jerusalem, and shall not be quenched. Yung pagkawasak ng bayan nila, pwedeng isang dahilan because they violated Sabbath. Ganun katindi ang patakaran ng Diyos sa kanila at ganito rin katindi yung babala ng Diyos the moment they violated Sabbath. At pinapaalala ito ni Nehemiah sa kanila. At para matupad, si Nehemiah, ginamit niya yung kanyang authority. Nag-utos siya, sabi sa verse 19, as soon as it began to grow dark at the gates of Jerusalem before the Sabbath, I commanded that the doors should be shut and gave orders that they should not be opened until after the Sabbath. So during Sabbath, yung mga gates dun sa wall, sarado. Hindi pwedeng magpasok ng kalakal. And I stationed some of my servants at the gates that no load might be brought in on the Sabbath day. Ang pinagbantay na ni Nehemiah, yung mga loyal servants niya, yung personal bodyguard niya. No, itong mga personal bodyguards niya, yun ang nagbantay na sa gates. At talagang wala silang pinapapasok. Bantay sarado. Itong gates na to kasi gusto ipatupad ni Nehemiah yung Sabbath. Alam niya kasi na yung violation sa Sabbath, it will cost yung life ng mga tao sa Israel, sa kanyang kababayan. So nagkaroon ng compliance. Then the merchants and the sellers of all kinds of wares lodge outside Jerusalem once or twice. Take note, yung mga nagtitinda nasaan? Nasa labas. But I warned them and said to them, why do you lodge outside the wall? Alam niyo po, minsan, itong mga to, parang Pilipino no? Hanggat makakalusot. No, may wall na, baka nagtitinda pa yan. 10 piso lang, no? Ihahagis na gano'n. Lumulusot pa rin, nagtitinda pa rin marahil to. Kaya si Nehemiah, sinita niya yung mga taong to. If you do so again, I will lay hands on you. Ito, may kalampatang parusa na yung sinasabi ni Nehemiah sa mga nagbabiolate. From that time on, they did not come on the Sabbath. So, buti na lang, madaling kausap itong mga nagtitinda na nasa labas ng wall. Sumunod sila. 1 Peter chapter 2, 13-14, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor or as supreme, or to the governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. So si Nehemiah bilang governor ng Judea, kailangan niya mag-implement ng batas para matupad yung nais ng Panginoon at yung patakaran ng Panginoon. Tanong, sa bahay nyo, sino nasusunod? Meron ba kayong house rules? Importante po yan. Kasi ang batang natututong sumunod sa bahay, magiging masunurin rin siya paglabas ng bahay. Tama? Kaya ito, yung batang hindi marunong sumunod sa batas sa loob ng bahay, paglabas niya ng bahay niyo, matigas din ang ulo. Kinakalaban niya yung mga batas sa kanyang paligid. Kaya nga po, para maging maayos yung anak mo, turuan mo siyang maging masunurin. Pero anong klaseng batas meron ka sa bahay? Ayon ba sa kalooban ng Diyos? Mapapahamak pa rin yan. Kaya nga po,
It is our advantage na alam natin yung kalooban ng Diyos. At yung patakalan na yan ang isagawa natin sa ating tahanan. Si Nehemiah, buong probinsya iniisip niya. Ang daming mga mamamayan na yan, pero ganun pa man, ginagawa niya yung dapat niyang gawin. Implementation of rules. At isa pang mahalaga na dapat niyang tingnan, yung kalagayan ng mga Levites. Kasi sila yung mga tao sa gawaan sa gawain para sa Panginoon. Sabi niya, then I commanded the Levites that they should purify themselves and come and guard the gates to keep the Sabbath day holy. So, tinutukan sila ni Nehemiah, the Levites. Kaya po dito, sa pagbabantay ng mga Levites, sa pag-aasikaso sa temple, sabi ni Nehemiah, dahil kayo gumawa ng hindi tama sa Panginoon, ayusin niyo muna yung sarili niyo. Importante pala yun. And then, dahil sa pangyayaring ito yung prayer ni Nehemiah. Remember this also in my favor, O my God, and spare me according to the greatness of your steadfast love. So si Nehemiah, lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon, kasi nandun yung puso niya eh. Lahat ng ginagawa niya para sa Lord. At alam niya, yung ginagawa niya para sa Panginoon, hindi makakalimutan. Ano ba yung Sabat? So sa Mark chapter 2 verse 27 to 28, tandaan po natin yung sinabi sa talatang ito. And he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Bakit yung Sabbath? For man. Okay? Pero, tandaan natin, so the Son of Man is Lord even of the Sabbath. So yung Sabbath, para kanino? For man. Pero ang Sabat may Panginoon. Sino yung Panginoon sa Sabat? Sino yung nagsasalita dito? Si Jesus. So yung Sabat, yung rest na tinutukoy, na gustong ibigay ng Diyos sa atin, mararanasan lang natin kung kikilalanin natin si Jesus. May kapahingahan pag nasa Panginoon ka. Sa Facebook, ang palaging pinopost yung yung celebration ng ng tagumpay, accomplishment. Pero alam niyo po sa Bible, nakita ko si Apostle Paul, ang sineselebrate niya yung kahinaan niya. Sabi ni Apostle Paul, when I am weak, there I become strong. Bakit? Kasi mas nakikita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng kanyang kahinaan. Ang mga mananampalataya po, pwede tayong dumating, sabi ni Paul pa, I am persecuted, but not crushed. Pwedeng dumating yung panahon ng kahinaan pero kaya kang palakasin ng Panginoon. Kaya kang patatagin ng Panginoon. At pag dinaanan mo yan, paglagpas dyan sa pangyayaring yan, you can become a better person. Useful for God. Amen? Pag dinaanan mo yung proseso na yan, makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Makikita mo na wala kang ipagmamalaki, hindi ang Panginoon. Amen? Maraming nangyayaring hindi magaganda, pero ano ang response mo sa pangyayari na yan? Magmamaktol ka ba? Sasama ba ang loob mo sa Diyos? Kapatid, piliin mong magtiwala sa Diyos at mararanasan mo siya. Mararanasan mo yung kapangyarihan niya. And your life will never be the same again. Mga kapatid, Jesus is the Lord of the Sabbath. Kaya yung kapahingaang hinahanap natin, siya lang ang pwede magbigay. Hebrews 10:12-13, but when Christ had offered for all time single sacrifice for sins, ito po yung namatay siya sa krus. He sat down at the right hand of God,
waiting. Ano inaantay niya? From that time until his enemy should be made a footstool for his feet. Alam niyo, inaantay na lang ni Jesus ngayon, lahat ng kaaway niya, ilalagay sa paanan niya na talunan. Si Satanas po, talunan na eh. Wala nang magawa si Satanas ngayon eh, unless ipahintulot ng Diyos. Nakatali na siya eh. Kaya nga po, even Satan, hindi po natin dapat katakutan. Ang katakutan natin, sino? Ang Diyos mismo. Till the moment na hindi tayo naging masunurin sa Kanya, hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, inilalagay natin sa panganib yung buhay natin. Sinabi na ng Panginoon paano magiging maayos yung buhay natin. Kung hindi natin pipiliin ang pagsunod sa Kanya, tayo rin po ang mahihirapan. Kaya nga po sa summary, pinag-usapan yung support. Anong problema? Unfaithfulness to provide the needs in the house of God. Anong ginawa ni Nehemiah? Tinuruan niya yung mga tao ng faithfulness in giving back treasures for worship. Yun naman talaga, ibalik sila sa tamang worship. Yung Sabat. Unfaithfulness to recognize God as source of life. Yan ang nakalimutan ng mga Israelita eh. Kaya nila hindi ma-practice yung Sabat. Bakit? Hindi nila mapagkatiwalaan ng Diyos na pagka hindi sila gumawa, still, God will provide. Ang iniisip nila, kailangan kami magtrabaho, maski Sabat, para makakain. Pero imbis na makakain sila, ano nangyari? Nasakop yung bayan nila. Lalo silang nawalan. Kaya nga dito si Nehemiah, binalik sila sa faithfulness in giving time for worship. Yung day na yan, day of worship ang ibigay nila. So, sa application, regarding sa support, be faithful in giving. Support God's work. Yan lang naman tinuturo sa atin eh. May pera ka ba ngayon? Saan mo gusto maubos yan? Saan mo gustong gamitin yan? I'm telling you, ito pa rin yung tama eh. Support God's work. Pag ginagawa natin yan, we'll recognize God as provider for living. Pag natuto ka mag-tithes at suportahan ang gawain ng Diyos, ito'y pagpapakumbaba na sinasabi mo, Lord, kaya ako nabubuhay dahil sa iyo. Amen. Sabat, be fruitful in worship. Submit to God's will. Pasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Recognize God as preserver of life. Kaya ka nananatili dahil sa Panginoon. Kaya nga sa challenge regarding support, share how God provides for your daily needs. No? Sa mga nakakausap natin, ikwento mo gaano katapat ang Diyos na yung pangangailangan mo, binibigay niya. Minsan nga, talagang sablay tayo di ba? Pero God provides. So how will you show your gratitude to God? Kwento mo yan. Paano mo ipapakitang nagpapasalamat ka sa Diyos? So, regarding Sabat, share how God preserves your life. Paano ka iningatan ng Panginoon? Yung iba sa atin dito, munti ka na mamatay. Minsan, wala ka nang makain, biglang may darating na tulong. At higit sa lahat, nagpakilala ang Panginoon sa iyo bilang tagapagligtas. How will you express your worship to God? Yung buhay po natin ang pagsamba sa Panginoon. Gusto ba natin maging maayos tayo? Nawa katulad ni Nehemiah, let us apply itong reformation sa buhay natin. Kung meron tayong nakikita sa sarili natin na hindi tama, kung may nilalakawan tayo na hindi tama, kung may ginagawa tayo na wala namang kinalaman sa walang hanggan, dapat po maging maingat tayo. Dahil yung buhay po natin
yung kaluluwa natin hindi mamamatay. The question is, where will you spend your eternity? Alam niyo po, ako excited akong kunin ni Lord. Pero habang nabubuhay ako, gagamitin ko yung buhay ko para sa Panginoon. At yun din po ang nais ko sa bawat isa. Yun din ang sinabi ni Paul, for me to live is Christ, to die is gain. Amen? Pwede po bang tumayo tayo? May isang awit po ako na ipinahanda. Ito yung alalahanin natin, ano yung ginawa ni Jesus sa cross. Napakaganda po nung meaning nung message na to. Yung bawat lyrics, tignan niyo po. Sige po, awitin lang natin ito. Nung first time ko pong narinig to, naakit na ako dun sa sa mensahe. Kwento ng buhay to kwento to ng buhay ko. Kwento to ng buhay mo kung ikaw ay nasa Panginoon. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Into the fiercest drought and storm. What has to lose? What does on me? When fears are seen, when strife cease, my comforter, my all in all, the love of Christ I stand. Once again, let's declare. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless pain, His name of blood and righteousness, scorned by the ones He came to save.
Panginoon, salamat dahil sa natapos na gawain sa krus ng Kalbaryo, ang mga sumampalataya sa iyo ay nasa lugar ng tunay na kapahingahan. Ang lahat ng aming pagsunod sa iyong kalooban, ito po ang nagiging daan upang maranasan namin yung kapayapaan at yung tunay na kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Hindi kayang ibigay ng kayamanan, maski ng mga boyfriend or girlfriends. Hindi nila kayang ibigay yung joy na ibinibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ito ay ipinagkakaloob mo sa mga lubusang nagtitiwala sa iyo. Kaya naman, Panginoon, nawa ang bawat isa sa amin na narito, nawa wala ni isa man ang hindi makaranas ng biyaya ng iyong pag-ibig na ikaw lang ang pwedeng magbigay ng assurance sa amin. Salamat, Panginoon. Marami nang iniaalay ang mundong ito. Marami nang inaalok ang mundong ito na pawang kasinungalingan lang. Panginoon, nawa huwag kaming madaya sapagkat lahat ng ibinibigay ng mundong ito pansamantala. Ngunit yung mga bagay na galing sa iyo, ito po ay magpasawalang hanggan. Panginoon, turuan mo kami na huwag naming ipagpalit ang mga bagay na pangwalang hanggan sa mga bagay na pansamantala. Help us, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom, that we may live according to your purpose, that we may get involved in your plans, that we may get involved in what you are doing in this life. Alam namin, Panginoon, marami ka pang inililigtas na mga makasalanan na katulad namin. At itong iyong iglesia, itong church, ito yung lugar kung saan tinitipon mo ang mga taong inililigtas mo. At sila ay nakakaranas ng iyong biyaya at pagpapala. Nawa, Panginoon, itong aming iglesia, bagamat alam namin maraming mga local churches at may iisa lamang na church na babalikan ka. Nawa, Panginoon, kami bilang bahagi ng iyong church, tulungan mo kami na maging matapat sa iyo. Na ang mga panahon ng aming pagtitipon ay magbigay ng paalala sa amin kung ano ang mahalaga sa buhay na to. Magbigay ng pangunawa sa amin upang ikaw ay magpakilala sa amin. Panginoon, nag-aantay po kami sa muli mong pagbabalik. At alam namin yung pagbabalik mo, hindi ito mapipigilan. Ngunit nawa, bago ka bumalik, nawa nakahanda kami. O kung hindi ka man bumalik sa panahon namin, alam namin kukunin mo kami. Mawawalan kami ng buhay sa lupa. Pero nawa, bago mo kunin yung maikling buhay na to na pahiram mo,
nawa nagamit ito para sa iyo. Panginoon, salamat sa liwanag ng iyong salita. Kung kailangan namin ng reformation personally or kami corporately as a church, Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo kami na maging kalugod-lugod sa harapan mo. Nawa sa paglabas namin sa lugar na ito, taglay namin ang mga katotohanan na aming napagbulay-bulayan ngayon. At higit sa lahat, alam namin, sinasamahan mo kami. As a gesture, pwede po bang taas natin yung kamay natin? Yes, come on. Sa pagtaas nyo ng kamay, seemingly yung sumusuko ka kay Lord. Lord, suko ako sa iyo. Kunin mo na po yung buong buhay ko. Pagharian mo po ako. Yes. Sakupin mo po ako, Panginoon. Nais ko pong ibigay ang pagpapala, ang paghahayag ng pagpapala ng Diyos. Kayo po ay pinagpala na ng Panginoon sa panahon ng ating pananalangin, sa panahon ng ating pag-awit ng mga awiting nagpapakilala sa Panginoon at nagpapaalala ng kanyang mga gawa. Kayo po ay pinagpala na ng Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita. And right now, I would like to declare na patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa paglabas nyo sa lugar na ito. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ating Diyos na hindi nagbabago. Sa ating Diyos na mananatili magpakailanman. Siya na nakatira sa napakaliwanag at nagniningning na liwanag. Sa Kanya nanggaling ang buhay at siya ang nagsaayos ng lahat ng bagay. Sa Kanya ang papuri, pasasalamat, kaluwalhatian at karangalan. At mula sa Kanya, nawa ang bawat isa na narito. May the Lord bless you and keep you, and may the face of the Lord shine upon you, and may His Spirit, His fellowship through His Spirit be with you all. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Amen. Bakit po nag-exist yung church natin? Anong mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Ano yung slogan natin? Sharing Christ, Changing lives. Sabihin niyo po sa katabi niyo. Sharing Christ, changing lives. Sa isa pong katabi pa. Sharing Sa likod. Christ, changing lives. Hello. Sige po. So humayo kayo at magparami. A blessed day to each and every one of you. Again, a round of applause para sa Panginoon. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.